Isipin mo ito. Taong 2022, isang lalaki ang naglakad papasok sa embahada ng South Korea sa bansang China. Mahinahon siya. Walang bakas ngang takot sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, lumapit sa opisyal, at sinabing, "Gusto ko ng sumuko. Ako ay isang pugante." Ang lalaking, ito ay si Seo. Isang dating miyembrong, isa sa pinakamalupit at pinakamapanganib na sindikato sa South Korea. Para sa kanya, tapos na ang laro. Alam niyang may batas na nagtatakda ng hangganan o palugit kung hanggang kailan ka pwedeng kasuhan sa isang krimen. Sa kanyang pakakaalam, 15 taon lang ang bisang kasong murder sa ilalim ng lumang batas. Dahil mahigit 2 dekada na ang nakalipas, mula nang mangyari ang madugong patayan sa harap ng New World Hotel, na kinasangkutan niya, pakiramdam niya ay malaya na siya. Para kay Seo, hindi na siya makukulong sa pagpatay. Ang tanging haharapin na lamang niya ay ang maliit na kasongang ilegal na pagtawid sa border patungong China. Isang mabilis na pag-amin, magbabayad ng multa, at malaya na siyang makakawi sa kanyang pamilya sa Korea. Isang napakatalino at perpektong plano. Pero may isang maliit at nakamamatay na detalye na nakalimutan si Seo. Isang malaking pagkakamali sa kanyang pagkakalkula na wawasak sa lahat ng kanyang inakala at magpapadala sa kanya pabalik sa impyernong tinakasan niya. Bago natin alamin kung paano sumable ang sinasabing perpektong plano ni Seo at kung paano siya, na corner nga, magabatas dahil sa sarili niyang kayabangan, kailangan muna nating bumalik sa simula. Kailangan nating balikan ang madilim, magulo, at madugong kasaysayan ng Gangnam noong dekada 90, taong 1990. Sa panahong ito, ang gobyerno ng South Korea ay nagdeklara ng matinding giyera laban sa mga kriminalidad at mga sindikato. Ang bawat pulis, bawat investigador, ay walang ibang misyon kundi ang tugisin at linisin ang malansangan mula sa mamiyembrongang. Dahil sa pinaikting na operasyon ng batas, maraming malalaking lider ng sindikato ang nahuli at nakulong. Isa na rito ang kinatatakutang boss na kumokontrol sa manegosyo at kalakaran sa Gangnam. Dahil sa pagkakulong ng kanilang pinuno, nawalan ng bantay ang Gangnam. Naging isang malaking kaharian itong walang hari. At sa mundo ng sindikato, kapag walang nagahari, pera ang pinag-uusapan. Ang Gangnam ang sentro ng kayamanan, mga naglalakihang nightclub, mga pasugalan, at mga lihim na transaksyon. Pera. Pera na walang tigil sa pagagos. Kaya naman, hindi nagtagal, nagunahan ang iba't ibang grupo ng gangster mula sa iba't ibang probinsya upang sakupin ang teritoryong ito na parabang magabuwitreng nag-aagawan sa isang sariwang karne. Isa sa mga grupong nakakuha ng malaking pwesto ay ang Yongsan Gang. Sila ang nakasakop sa lugar na nakapaligid sa tanyag na Palace Hotel. Mayroon silang humigit kumulang 50 matitikas at malulupit na miyembro na handang pumatay para maprotektahan ang kanilang teritoryo. Naging maayos ang takbong kanilang operasyon. Malaki ang kinikita nila mula sa mga nightclub na kanilang pinoprotektahan at pinatatakbo. Ngunit sa kabilang banda, may isang grupo na nakmamasid at naglalaway sa tagumpay ng Yongsan Gang. Ito ang Mokpo Gang. Isang mas malaking puwersa na binubuongang halos daan-daang miyembro mula sa makinaksanip na puwersa nga, iba't ibang probinsya. Gusto nilang agawin ang kontrol. Gusto nilang sila ang magari sa buong Gangnam. Araw at gabi, naghahanap sila ng tiempo at dahilan para magsimula ng gulo. Gusto nilang gumawa nga eksena para mapilitan ang Yongsan Gang na lumaban at tuluyang maagaw sa nga ito ang teritoryo. Oktubre, taong 1991. Dumating ang pagkakataong hinihintay ngang Mokpo Gang. Isang gabi, 12 miyembro ng Mokpo ang lantarang pumasok sa isang kilalang nightclub na pinoprotektahan at pinapatakbo ng Yongsan Gang. Hindi sila pumunta doon para magsaya o uminom. Pumunta sila doon para manggulo at magasik ng takot. Sila ay armado, mainit ang ulo, at naghahanap ng madugong away. Nagsimula ang lahat ng bastusin at sadyang saktan ngang mamiyembro ng Mokpo ang madam o ang tagapamahala nightclub. Ito ay hindi lamang simpleng gulo sabar. Ito ay isang direktang pang-insulto at lantarang paglapastangan sa kapangyarihan ng Yongsan Gang. Sa mundo nga gangster,
ang paggalaw sa mga taong nasa ilalim ngang kanilang proteksyon ay katumbas ngang pagdura sa kanilang mga mukha sa harap ngang maraming tao. Hindi nag-aksaya ngang panahon ang manager nga club. Agad siyang tumawag sa mga tauhan ng Yeongsan gang para humingi ng resback. 8 miyembro ng Yeongsan ang mabilis na dumating sa lugar, armado ng mapatalim, pamalo, at handang makipagpatayan. Kahit dehado sila sa bilang dahil, 8 lang sila laban sa 12 miyembrong Mokpo, hindi sila umatras. Ang dangal at pangalan ng kanilang grupo ang nakataya. Kung aatras sila, mawawala ang respeto sa kanila sa buong Gangnam. Sa labas nightclub, sa ilalim ngang malamlam na ilaw ngang kalsada, sumiklap ang isang madugong bakbakan. Walang awa, walang pakundangan. Kutsilyo laban sa kutsilyo. Tunong makal na nakikiskisan. Mahiyang galit at sakit ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tunay na digmaan sa pagitan ng dalawang gutom na sindikato. Mga inosenteng dumadaan ay naktakbuhan palayo upang hindi madamay sa rumaragasang karahasan. Sa gitna ngang magulong labanan, isang miyembrong Mokpo gang, na nagngangalang Park Jin-soo, ang nakahanap ng tiempo, hawak ang isang matalim na kutsilyo, walang pag-alinlangang inundayan niyan ng saksak ang isa sa mga miyembrong Yeongsan gang. Ang pangalan ng biktima ay Choi Chang-ho. Bumaksak si Choi sa malamig na kalsada, naliligo sa sarili niyang dugo at humihinga ng paputol-putol. Pilit siyang isinugot sa ospital ngang, kanyang magasamahan matapos magpulasan ang kalaban, ngunit huli na ang lahat. Binawian ng buhay si Choi dahil sa tindi at dami ng mga tinamong saksak sa kanyang katawan. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat at put sa Yeongsan gang. 3 sa kalaban nila ang malubhang nasugatan, pero isa sa kanilang mga mismong kapatid sa samahan ang pinaslang. Para sa isang sindikato na may mahigpit na panuntunan at batas ngang kapatiran, ang buhay ay dapat bayaran ngang buhay. Walang pwedeng makaiwas sa batas ng dugo. Kinabukasan, sa burol ni Choi Chang-ho, nagtipon-tipon ang buong pamunuan ng Yeongsan gang. Tahimik ang paligid, ngunit sa likod ng kanilang mga mata ay nag-apoy ang put at walang hanggang paknanasang makaganti. Ang kanilang pinuno ay gumawa ng isang sumpa sa harap ng kabaong kanilang kasamahan, isang sumpang hindi mabubura ng panahon. Sumpa na nagsasabing walang sinuman sa kanila ang pwedeng mamuhay ng tahimik hanggat hindi nila nakukuha ang ulo ni Park Jin-soo. Ang pangalan ni Park ay isinulat sa kanilang nga isipan gamit ang dugo. Siya ay naging target numero 1. Pero may isang malaking hadlang na pumigil sa kanilang madalyang paghihiganti. Pagkatapos ngang madugong insidente, agad na naaresto ngang bulis si Park Jin-soo. Nakulong siya dahil sa kanyang partisipasyon sa matinding riot at sa pakasugat ng ibang tao sa kalsada noong gabing iyon. Kahit paano, para siyang iniligtas ng mismong batas mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ng nangalit na Yeongsan gang. Sa loob ng matas na pader na kulungan, protektado si Park. Hindi siya pwedeng galawin ngang mataong gustong pumatay sa kanya. Ano ang gagawin ngang isang sindikatong uhaw sa paghihiganti kung ang kanilang biktima ay nasa loob ng rehas na bakal? Ang sagot ay simple lang. Maghihintay sila kahit gaano pa katagal. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon. Sa loob ngang 3 mahabang taong iyon, ni minsan ay hindi nakalimot ang Yeongsan gang. Araw-araw nilang inaalala ang mukha ni Park Jin-soo. Araw-araw nilang pinaplano ang bawat detalye ng kanilang marahas na paghihiganti. Nag-ipon sila ng maarmas, nag-ensayo sa pakikipaglaban, at palihim na binantayan ang bawat galaw ng pamilya at mga kasamahan ni Park sa labas. Hanggang sa dumating ang balitang matagal na nilang inaasam. Nobyembre, taong 1994, nakalaya na si Park Jin-soo mula sa piitan. Agad na kumilos ang pamunuan ng Yeongsan gang. Binuo nila ang isang espesyal na hit squad na binubuong 12 pinakamatatapang at pinakawalang-awang miyembro nila. Kasama narito sina Seo at Jeong, ang mga kinikilalang magagaling at walang takot na tauhan ng kanilang pinuno. Ang kanilang misyon ay malinaw at hindi pwedeng mabigo. Hanapin si Park Jin-soo, tapusin ang kanyang buhay ng walang awa, at siguraduhing hindi na siya muling masisilayan ng araw. Isang magandang pagkakataon ang dumating para sa mga nag-aabang na mamatay tao ngang Yeongsan gang. Nalaman ng
Kanilang ngatauhan na may isang malaking pagdiriwang ng kasalan ang magaganap na dadaluhan ng buong puwersa at matataas na miyembrong mokpogang. Ang venueng kasal ay sa sikat at marangyang New World Hotel. Ito na ang pinakahihintay nilang araw. Alam na alam nilang dadalo si Park Jin-soo sa kasalang ito dahil isa itong malaking pagtitipon ng kanilang grupo upang ipagdiwang ang pagkakaisa at paglayarin ng iba pa nilang mga miyembro. Araw kasal. Sa loob ng marangyang hotel, masaya ang lahat ng bisita. Nag-inuman ng mamahaling alak, nagtatawanan, at nag-usap ang mga miyembro ng mokpogang na tila ba nakalimutan na nila ang dugong dumanak at ang buhay na nawala. 3 taon na ang nakararaan. Walang kamalay-malay ang mga bisitang ito na sa labas ng hotel. Sa malamig na hangin ng paradahan, may mga matang matalim na nakamasit na parang mga hayop na naghihintay sa kanilang biktima. Nakapwesto ang 12 hit squad ng Yongsan gang sa mga madidilim na bahagi ng parking lot at sa loob ng mga sasakyang naghihintay sa gilid ng kalsada. Hawak nila ng mahigpit ang kanilang mga patalim, mga baseball bats na gawa sa bakal, at mga tubo. Tahimik silang nahihintay sa perpektong tiempo para umatake. Ang puso ng bawat isa ay mabilis na tumitibok, pinagpapawisan sila sa kabilangang lamig ng panahon. Nakatutok ng maigi ang kanilang paningin sa malaking pintuan ng hotel, hinihintay ang paglabas ang taong isinumpa nilang patayin. Maya-maya pa, matapos ang kasiyahan, nagsimula ng magsiuyan ang mga bisita. Isa-isang lumabas ang mga miyembrong mokpogang mula sa pinto. Nagtatawanan habang naglalakad patungo sa kani-kanilang mga naghihintay na sasakyan. Mabilis at tahimik na nagbigay ng senyales si Jeong, ang tumatayong leader ng hit squad noong gabing iyon. Itinuro niya ang isang lalaki na kapapasok lang sa paningin nila mula sa pinto ng hotel, isang lalaking kahawik na kahawik sa kanilang nakuhang deskripsyon ni Park Jin-soo. Pareho ng pangangatawan, pareho ng buhok, pareho ng suot, iyon siya. Bulong ng isa sa mga miyembro habang kinakasa ang kanilang madaladalahan. Tapusin na natin ito ngayon din. Sa isang iglap at walang anumang babala, bumaba ang 12 miyembro ng Yongsan gang mula sa kanilang mga sinasakyang van. Tulad ng managwawalang lobo na pinakawalan sa hawla, sinugot nila ang nagulat na grupo ng kalaban. Wala nang usap-usap, wala nang pagtatanong. Agad nilang inundayan ng sunod-sunod na saksak ang lalaking tinuro nila. Magahampas ng bakal na nakakabasag ng buto, at mga tagangang kutsilyong bumabawon sa laman. Sa loob lamang ng ilang sandali, naging isang madugong entablado ang harap ng kilalang New World Hotel. Nagsigawan ang mga inosenteng sibilyan sa takot, nakagulo ang paligid habang nagtatakbuhan ang iba para iligtas ang kanilang mga buhay. Bumaksak ang lalaking target nila sa kalsada, naliligo sa sariling dugo, at wala ng buhay bago pa man dumating ang anumang tulong. 2 sa mga kasamahan nito ang namatay din habang nagtatangkang tumulong at lumaban. At 2 pa ang malubang na sugatan sa kalagitnaan ng gulo. Mabilis, malupit, at walang awang isinagawa ang atake. Pagkatapos makasiguro na hindi na gumagalaw ang lalaking pinagigantihan nila, mabilis na nagsitakbo ang mga miyembro ng Yongsan gang pabalik sa kanilang mga getaway van na nakabukas na ang mga pinto. Pinaharurot nila ang sasakyan papalayo sa pinangyarihan ngang krimen bago pa man marinig ang malakas na wangwang ng parating na pulis. Sa loob ng umaandar na van na mabilis na lumalayo sa siyudad. Malakas ang kabog ng dibdib ng bawat isa sa kanila. May mga talsik ng dugo na nakapahit sa kanilang mga kamay, braso, at mga damit. Pero sa kabilang ng madugong tanawin na iyon, may matamis na ngiting tagumpay sa kanilang ngalabi. Sa wakas, tapos na ang misyon nilang 3 taon nilang hinintay. Nabigyan na nila na hustisya ang matagal ng kamatayan ng kanilang kapatid na si Choi. Nakapagiganti na sila kay Park Jin-soo. Nakahinga ng napakaluwag sina Seo at Jeong habang nakasandal sa upuan ng van. Inakala nilang natapos na nila ang pinakamahirap na partengang kanilang tungkulin bilang tapat na gangster. Pero ang kaligayahang iyon ay hindi nagtagal ngang ilang oras. Habang nakatago na sila sa isang ligtas na bahay o safe house, nanood sila ang late night news sa telebisyon upang tiknan kung gaano kalaki ang nagawa nilang pinsala. Ibinalita bilang breaking news ang madugong patayan sa harap ng New World Hotel.
Ipapakita na ang mga opisyal na pangalan at litrato nga namatay na biktima. Nangunot ang Nuni Jeong. Unti-unting lumapit si Seo sa screen ng telebisyon, pilit kinukumbinsi ang kanyang sarili na baka malilang ang pagkakabasa niya o malilang ang impormasyon ng nakbabalita. Pero tama ang nakasulat at narinig nila mula sa reporter. Ang pangunahing biktima natatad nga saksak, ang lalaking inakala nilang si Park Jin-soo na walang awang pinatay nila sa paradahan, ay hindi pala si Park Jin-soo. Ito ay isang inosenteng miyembro lamang ng kabilanggang namay pangalang Park Shin. Isang lalaki na nakataon lamang nakamuhangang kanilang target ngunit walang kahit anong kinalaman sa pagkamatay ni Choi noong 1991. Maling tao ang pinatay nila sa pinakabrutal na paraan. Bumaksak ang isang nakakabingi at mabigat na katahimikan sa loob ng kwarto ng safe house. Nakatinginan sina Seo at Jeong, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding takot at panlulumo. Ang kanilang mga kamay ay nababahiran ng dugo ng mga taong hindi naman dapat kasali sa gulo, habang ang taong isinumpa nilang patayin ay buhay na buhay, humihinga, at naglalakad pa rin sa labas ng malaya. Ngunit ang mas nakakapangilabot sa lahat, dahil sa walang pakundangang pagpatay na ginawa nila sa harap ng isang tanyak na hotel at pagkamatay ng higit sa isang tao, inilagay nila ang buong puwersa ng pambansang pulisya sa pinakamatinding galit nito, wala ng palugit. Wala ng babala. Maling tao ang pinatay nila, at ngayon ang pinakamalaking manhunt sa kasaysayan ng bansa ay nakatutok na sa kanila. Paano sila makatakas kung ang bawat kanto, bawat kalsada, at bawat istasyon ng pulis sa bansa ay inaabangan na sila? May matatakbuhan pa ba sila o ito na ang katapusan ng kanilang kalayaan? Ang bawat patak ng pawis na tumutulos sa noo ni Seo ay kasing lamig ng yelo. Sa loob ng maliit at madilim na kwarto ng kanilang pinagtataguan, tanging ang tunok lamang ng malalim at mabilis nilang pahinga ang maririnig. Si Jeong ay pabalik-balik sa paglalakad. Kinakagat ang kanyang makuko hanggang sa makdugo, habang ang mga mata naman ni Seo ay nakatitik sa kawalan. Sa labas ng bintana, walang tigil ang alulong nga sirena ng pulisya. Parang mga gutom na aso na nakakaamoying dugo, pilit silang hinahanap ng batas sa bawat sulok ng Seoul. Ang balita sa telebisyon ay walang tigil sa pag-ulat tungkol sa madugong patayan sa harap ng New World Hotel. Ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga panggalan, ay nakakalat na sa lahat ng istasyon ng pulisya, sa mga pahayagan, at sa mga kalsada. Sila na ngayon ang pinakamataas na prioridad ng gobyerno. Sila ang mahalimaw na pumatay sa maling tao. Alam nila sa kanilang mga sarili na tapos na ang maliligayang araw nila sa Gangnam. Hindi na sila makakalabas sa liwanag nang hindi isinusuot ang posas. Sa mundo ng mga sindikato, mayroon lamang dalawang pagpipilian kapag ganito na kalala ang sitwasyon, ang mabulok sa loob ng kulungan habang buhay, o ang tumakas palayo sa sariling bansa at kalimutan ang lahat. Pinili nila ang ikalawa. Isang lihim na tawag ang ginawa ni Jeong sa isang mataas na opisyal ng Yongsan gamit ang isang payphone sa madaling araw. Isang maikling mensahe lang ang binitawan niya. Kailangan na nilang umalis, at kailangan na nilang maglaho ng parang bula. Dahil sa laking perang hawa ang kanilang sindikato, mabilis na nayayos ang kanilang pagtakas. Sa ilalim ng kadiliman, isinakay sina Seo at Jeong sa likod ng isang truck na amoy malansang isda at bulok na gulay. Pinyahe sila palabas ng lungsod. Dumaan sa magatagong kalsada upang iwasan ang mga nakakalat na checkpoint ng pulisya, hanggang sa marating nila ang malamig at maputik na pantalan ng Gunsan. Salubong ang matapang na amoy ngang dagat at ang nakakapasong lamingang. Sa dulo ng pantalan, isang maliit at lumang bangkang pangisda ang naghihintay sa kanila. Wala itong rehistro at kinakalawang na ang gilid. Isang smuggler ang sumenyas sa kanila na sumakay ng mabilis. Walang pasaporte, walang dalang gamit kundi ang mga damit na suot nila na may bakas pangatuyong dugo. Tumalon sila sa bangka, naktago sa pinakailalim na bahagi nito kasama ang makahon ng kargamento, at nagsimula ang kanilang mapanganib na paglalakbay patawid sa malawak at malupit na karagatan patungong bansang China. Ang masumunod na taon ay isang panibagong uri ng impyerno para kina Seo at Jeong.
Mula sa pagiging kinatatakutan at iginagalang ng mga miyembrong sindikato na may hawak na malalaking nightclub at pera sa Gangnam, bumagsak sila sa pagiging manataong walang pangalan at walang pagkakakilanlan sa isang dayuhang bansa. Hindi sila marunong magsalitang Chinese. Wala silang legal na dokumento. Para mabuhay, nagpalipat-lipat sila sa mga marurumi at tagong pabrika, nagtatrabaho bilang mamurang trabahador na pinapasweldo na barya. Palagi silang nakayuko, iniwasan ang tingin ng sinuman, at nabubuhay sa matinding takot na baka isang araw ay may makakilala sa kanila at isumbong sila sa mga autoridad. Ngunit kahit nasa malayo sila at nagtatago tulad ng mga daga, hindi sila pinabayaan ng kanilang kinabibilangang kapatiran. Ito ang isang kakaibang batas ng mga sindikato. Kahit pumalpak ang misyon ni Seo at Jeong, kahit sila ang naging dahilan kung bakit tuluyang nawasak ang Yongsan-gang at nakulong ng habang buhay ang kanilang sariling pinuno na si Lee, nanatiling tapat ang grupo sa kanila. Paminsan-minsan, nakakatanggap sila ng mga lihim na mensahe at malalaking halagang pera mula sa South Korea. Ayon sa mga lihim na talaeng pulisya, ang pondong ipinadala para suportahan ang mga nagtatagong miyembro sa China at ang kanilang mga pamilya sa Korea ay umabot sa daan-daang milyong won sa paglipas ngang panahon. Ginamit ito upang mabuhay sila, at minsan pa nga, tinulungan ngang sindikato ang mga asawa't anak ni Seo at Jeong na palihim, na makapunta sa China gamit ang mga pekeng papeles para lamang magkaroon ng panandaliang pakikita ang kanilang pamilya. Isang nakakabaliw na sitwasyon kung iisipin, mga kriminal na tinutugis na buong bansa, ngunit suportado na mga maitim na salapin na kapatiran. Lumipas ang dekada. Ang mabuhok ni Seo ay unti-unti nang pumuti. Ang mabraso niyang dati ay matitipuno at sanay humawak ng patalim ay nanghina na dahil sa katandaan at pagod. Ang takot na nararamdaman niya noong unang taon ng pagtatago ay unti-unting napalitan ng labis na pakabagot at matinding pangungulila sa sariling bayan. Gusto na niyang umuwi. Gusto na niyang tikman muli ang pagkain sa Korea at maglakad sa makalsadang kinalakihan niya. At dito pumasok ang kanyang, nakakabali ngunit inakala niyang henyong plano. Kabisado ni Seo ang batas ngang kanyang bansa. Alam niya na sa ilalim, ngang lumang batas kriminal ng South Korea. Ang taning o palugit ng batas para sa kasong pagpatay ay 15 taon lamang. Kung hindi ka mahuhuli at makakasuhan ng mga pulis sa loop ngang 15 taon matapos mong gawin ang krimen, mabubura na ang iyong kaso. Malaya ka na. Hindi ka na pwedeng parusahan kahit umamin ka pa sa harap ngang buong mundo na ikaw ang pumatay. Nangyari ang pagpatay sa New World Hotel noong Nobyembre ngang taong 1994. Sa isip ni Seo, kung magbibilang siyang 15 taon, ang palugit ng kanyang kaso ay natapos na noong taong 2009. Wala nang bisa ang warrant of arrest laban sa kanya. Ligtas na siya. Kaya naman, noong Marsong taong 2022, 28 taon matapos ang madugong gabi sa Gangnam, matapang at kalmadong naglakat, si Seo papasok sa embahadang South Korea sa bansang China. Nagpakilala siya, umamin na isa siyang pugante na iligal na tumawid sa border noong araw at sinabing gusto na niyang sumuko dahil pagod na siyang magtago. Gaya ng inaasahan, agad siyang dineport at ibinalik sa South Korea sa ilalim ng kustodya ng nga autoridad ng Gunsan. Habang nakaupo sa loop ng malamig na interrogation room, tinanong siya ng maopisyal kung kailan siya eksaktong tumakas pa China. Ngumiti si Seo sa kanyang isipan. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagsisinungaling. Alam niya na may isang butas, ang batas na kanyang ginagamit kung ang isang kriminal ay tumakas palabas ng bansa bago matapos ang 15 taon, hihinto ang pagtakbo ng orasang ng batas. Ibig sabihin, hindi mabubura ang kaso kung nagtatago ka sa ibang bansa. Kailangang manatili ka sa loob ng South Korea ng buong 15 taon para umepekto ang palugit. Kaya nang sumagot si Seo, ibinigay niya ang pinakamakinis na kasinungalingan sa kanyang buhay. Tumingin siyang diretso sa matang opisyal at sinabing, tumakas ako pa China noong Setyembre, taong 2016. Isang napakatalinong sagot. Kung pinaniniwala niya ang mga pulis, nananatili siya sa loop ngang
South Korea mula taong 1934 hanggang 2016, ibig sabihin ay buwang-buwang lumipas ang 15 taon habang nasa loop siya ng bansa. Ibig sabihin, ubos na ang taning ng batas sa kanyang kasong murder bago pa man siya tumakas. Naniwala ang malokal na pulis ngang Gunsan. Inisip nilang isa lamang itong matandang pagod na lumabag sa batas ng imigrasyon. Dahil burado na ang kanyang kasong, murder sa kanilang sistema ayon sa kwento niya, kinasuhan na lamang siya nga, maliit na kasong iligal na pagtawid sa border. Pinayagan siyang makalaya pansamantala habang dinidinig ang kaso. Nakangiti si Seo paglabas nege presinto. Nararamdaman na niya ang simoy ng kalayaan. Naloko niya ang buong sistema ng hustisya. Ngunit ang kaso ay umabot sa mesa ngang isang matalas at veteranong piskal sa lungsod ng Gwangju. Nang basahin ng piskal ang report ng pagsuko ni Seo, kumunot ang kanyang no. May hindi tama sa kwento. Bakit maghihintay ang isang mapanganib na miyembro ngang sindikato na manatili sa Korea ng 22 taon, kung kailan pinagahanap siya ngam buwang puwersa ngang pulisya, bago pa naisipang tumakas pa China noong 2016, wala itong lohika. Agad na bumuo ang piskal ngang isang espesyal na pangkat ng 20 investigador. Ang utos niya ay malinaw at walang puwang para sa pagkakamali. Kalkalin ang buong buhay ni Seo. Hanapin ang bawat bank account, bawat tawag sa telepono, bawat resibo, at bawat taong nakasalamuha nito mula dekada 90. At doon nila natuklasan ang isang nakakapanindig balahip na detalye. Isang piraso ngam papel mula sa isang lugar na hindi inasahan ni Seo na titiknan ng mga autoridad. Isang ebidensya na nagpapatunay na ang lahat na sinabi ni Seo tungkol sa taon ng kanyang pagtakas ay isang malaking kasinungalingan. Ano ang natakpuan ng maimbestigador na wawasak sa pangarap ni Seo na maging malaya? At paano nito muling bubuksan ang pintuan ng impyerno para sa kanya? Bumalik tayo sa malamig at tahimik na silid nga investigador sa Gwangju. Ang piskal at ang kanyang espesyal na pangkat ay nakatitig sa isang tumpok ngam nga lumang dokumento. Habang si Seo ay nagpapakasaya sa labas, inakala niyang nalinlang niya ang buong sistema ng hustisya. Ang mga investigador naman ay walang tulok na nahuhukay sa kanyang nakaraan. Hindi sila nahanap sa mga bank account na mismong suspek. Hindi nila sinubaybayan ang mga tawag sa telepono ni Seo mula China pa Korea. Alam nilang matalino ang kriminal na ito at malamang ay wala siyang iwan na ganitong klaseng madaling mahanap na ebidensya. Kung gusto nilang malaman ang totoo, kailangan nilang tumingin sa mismong pusong sindikatong Yeongsan. Kailangan nilang silipin ang kulungan kung saan nakapit ang kanilang pinuno na si Boss Lee, ang lalaking nagdurusa sa kanyang habambuhay na pagkakakulong dahil sa gulo na mismong sina Seo at Jeong ang gumawa. Sa mundong masindikato, kahit nakakulong ang pinuno, hindi tumitigil ang operasyon grupo. Ang tanging paraan para makapagbigay nga utos ang boss at makipag-ugnayan sa kanyang matauhan sa labas ay sa pamamagitan ng madalaw. At sa bawat pagbisita sa loop nga, pinakamataas na seguridad na kulungan ng bansa, mayroong mahigpit na proseso, mayroong logbook, mayroong listahan ng nga pangalan. At higit sa lahat, mayroong nakasulat na buot at opisyal na record ng bawat salitang kanilang pinag-usapan. Kinuhang mga matiyagang investigador ang 14 na taong rekord nga magadalaw kay Boss Lee at sa iba pang matataas na opisyal ngang Yeongsan gang. 14 na taon nga maikling pag-usap, mga lihim na mensaheng idinaan sa mga tagong salita, at mga patagong utos na maingat na inisa-isa nga mga autoridad. At dito, sa mga madidilaw at maalikabok na pahina ng logbook ng kulungan, nila nakita ang pangalan ni Seo. Hindi lang minsan, kundi paulit-ulit itong nabanggit. Mula taong 1994 hanggang taong 2003, nakasaad sa mga opisyal na rekord ang unti-anting pagpapadala nga, tulong pinansyal kay Seo habang siya ay nagtatago palamang sa iba't ibang tagong lugar sa Lubeng, South Korea. Buhay na buhay ang kanyang presensya sa loop ng bansa sa mga taong iyon. Binanggit ng mga bumibisitang tauhan kung paano nila inililipat si Seo ng safe house. Kung makano ang ibinibigay nilang pera para sa pagkain nito,
at kung paano ito nananatiling malayo sa radar nga pambansang pulisya. Ngunit ang pinakamahalagang detalye, ang alas na tuluyang wumasak sa pangarap na kalayaan ni Seo ay ang pagbabago ng tono nga mensahe pagdating ng taong 2003. Sa isang partikular na record ng pag-usap sa loob ng kulungan noong taong iyon, malinaw na ibinalita ng isang miyembro hanggang kay Boss Lee na matagumpay ng nakatawit ang kanilang tauhan sa kabilang ibayo. Narating na ni Seo ang bansang China at dun na magpapatuloy sa pagtatago. 2003, iyan ang taon ngang kanyang pagtakas. Hindi 2016 tulad ngang pilit niyang pinapaniwala sa mga pulis sa Gunsan. Isang napakabigat at napakalaking pagkakamali sa pagpaplano ni Seo. 9 na taon lang ang itinagal niya sa pagtatago sa loob ng South Korea mula nang mangyari ang brutal na pagpatay noong 1994 bago siya nagpasyang sumakay sa palihim na bangka patungong China noong 2003. 9 na taon. Sa ilalim ng batas, ang palugit para sa kasong murder ay 15 taon. Ibig sabihin, kulang pa si Seo ng 6 na taon. At nang tumungtong siya sa lupangang China, tulad ng itinatada ng batas, automatikong huminto ang pagtakbo ng orasang ang kanyang palugit. Hindi niya nabuo ang 15 taon sa loob ng jurisdiksyon ng South Korea. Buhay pa ang kasong murder. Hindi siya naging malaya kahit isang segundo. Isa pa rin siyang mamamatay tao sa paningin ng gobyerno. Nang hawak ng mga investigador ang malinaw at hindi matututulang ebidensyang ito, agad nilang ibinaba ang pinakamabigat na warrant of arrest laban kay Seo. Hindi na ito para sa simpleng kaso ang illegal border crossing. Ito ay direktang pag-aresto para sa walang-awang pagpatay na naganap sa harap ng New World Hotel. Ngunit may kutop si Seo na parating na ang unos. Bago pa man makarating ang pangkat ngam nga pulis sa kanyang inupahang tirahan upang posasan siya at kalatkarin pabalik sa selda, nakatakas na siya. Muling naglaho na parang bula ang dating gangster. Nagsimula ang isang panibagong larungang taguan. Sa loob ng isang buong taon, walang humpay na pinagahanap ng mga autoridad sa buong bansa ang nag-isang Seo. Isang buong taon ng pagtakbo, pagtatago sa dilim, at pag-iwas sa mga anino nga batas na mas naging mabangis at desidido kaysa nun. Hanggang sa isang araw, natukoy ng pangkat ng mga investigador ang kanyang huling pinagtataguan. Sa isang malit at hindi kilalang restaurant sa siyudad ng Naju, tahimik na kumakain si Seo nang biglang pumasok ang maarmadong pulis at tuluyan siyang pinalibutan. Wala na siyang kawala. Sa pagkakataong ito, wala ng batas o butas na magliligtas sa kanya. Muling naramdaman ng kanyang nga pulso ang malamig na bakal ngang posas. Dahil sa kanyang ginawang krimen at sa mahabang taon ng pagtakas at pagsisinungaling, nahatulan si Seo ng 18 taong pagkakakulong. Tapos na ang pagtakbo ni Seo. Magdudusa na siya sa loob ng malamig na rehas, tulad ng kinahinatnan ng taong pinatay niya at ng boss na ipinahamak niya. Ngunit may isa pang malaking katanungan na naiwan na nagpapabagabag sa isipan ng mga pulis. Nasaan ang kanyang kasamang si Jeong? Si Jeong ang lalaking kasama niyang pumatay, kasama niyang tumakas pa China sa ilalim ng mabahong truck at lumang bangka, at kasama niya sa lahat ng pahihirap sa ibang bansa. Nang matuklasan nga mapulis ang sikreto ng kanilang pagtakas noong 2003, automatikong nabuksan din ang kaso at manhunt laban kay Jeong. Ang parehong orasan ng batas ay huminto rin para sa kanya. Ngunit nang simulang hukayin ng mga autoridad ang kinaroroonan ni Jeong, natuklasan nila ang isang nakakagimbal na katotohanan na mas nagpakomplika sa sitwasyon. Ayon sa kanilang intel, si Jeong ay wala sa China. Matagal na pala siyang nakabalik ng lihim sa South Korea, namumuhay ng tahimik at malaya sa loob na mahabang panahon nang walang sinuman na nakakapansin bago pa man may sipang sumuko ni Seo. Mayos na sana ang buhay ni Jeong. Ligtas na sana siya sa aninongang kanyang nakaraan. Ngunit dahil sa pagnanais ni Seo na linisin ang pangalan nito at ang kapalpakan nito sa pagkakalkula sa batas, nadamay at nabunyag din ang tagong buhay ni Jeong. Ang katangahan ni Seo ang mismong nagturo sa mapulis kung saan hahanapin ang kanyang kaibigan, at ngayon na nasa buong telebisyon at pahayagan ang mukha ni Jeong bilang isang public enemy na pinagahanap, na corner na rin siya ng tadhana. Ano ang gagawin ng isang halimaw kapag
Inakala niyang ligtas na siya ngunit biglang nagising na nakatutok na muli ang baril ng buong bansa sa kanyang ulo. Ang huling desisyon ni Jeong sa loop ngang isang silid sa hotel sa Seoul ay mag-iwan ng dugong tatapos sa pinakamadilim na kabanatang ito. Sa loop ng isang madilim at tahimik na kwarto sa isang hotel sa Gwangju, Seoul, isang lalaki ang nakaupo sa gilid ng kama. Pawis na pawis siya. Bawat yabag ng sapatos sa pasilyo sa labas ng kanyang pinto, bawat tunong ng sasakyan sa kalsada, at bawat ugong ng hangin ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa matinding kaba. Ito si Jeong, ang lalaking inakala niyang natakasan na niya ang kanyang madugong nakaraan. Matagal na siyang bumalik sa South Korea mula sa China. Lihim siyang namuhay ng tahimik. Nag-ingat siya sa bawat galaw niya. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. At para sa kanya, isa na siyang bagong tao na malayo sa aninong Yongsan-gang at sa patayan sa New World Hotel. Naniwala siyang ibinaon na ngang panahon ang kanyang makasalanan. Ngunit dahil sa kayabangan, sobrang tiwala sa sarili, at palpak na pagkakalkula sa batas ngang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan na si Seo, gumuho ang lahat ng kanyang itinago. Nang sumuko si Seo at natuklasan ng nga investigador ang totoong taon ng kanilang pagtakas, automatikong nabuhay ang kaso laban kay Jeong. Ang mas malala pa, inilabas ng nga autoridad ang isang malaking public manhunt. Ang kanyang muha, ang kanyang tunay na pangalan, ay nasa lahat ng balita, diaryo, at internet. Buong bansa ang naghahanap sa kanya. Wala siyang matakbuhan, wala siyang malapitan. Ang sindikatong dati niyang pinagsilbihan ay matagal ng buwag at wala ng kapangyarihan para protektahan siya. Hindi na rin siya makakabalik sa China dahil bantay sarado na ang lahat ng pantalan at paliparan. Nakulong siya sa sarili niyang bansa. Na-corner siyang batas. Lumipas ang 16 na araw mula nang isa publiko ang paghahanap sa kanya. 16 na araw ngang matinding paranoia, gutom, at kawalan ngang tulog. Agosto 11. Bandang alas 4:30 ng hapon, ramdam na ni Jeong na palapit na ng palapit ang mga autoridad. Alam niyang anumang oras ay sisirain ng mga armadong pulis ang pintong kanyang kwarto at kakalatkarin siya palabas para harapin ang habambuhay na pakakakulong. Hindi niya kayang tanggapin ang ganitong kapalaran. Hindi niya kayang mabulok sa loop ng malamig na selda. Kumuha siyang isang pirasong papel at ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang kanyang huling mensahe, ang kanyang huling testamento sa mundong ito na punong karahasan. Pagkatapos niyang isulat ang kanyang pamamaalam, ginawa niya ang pinakamabigat na desisyon para tapusin ang lahat ng kanyang paghihirap. Kinitil ni Jeong ang kanyang sariling buhay sa loop ng tahimik na kwartong iyon. Nang matunton ngam, mapulis ang nasabing hotel at buksan ang pinto. Huli na ang lahat. Wala na silang arestuhin. Dahil sa batas South Korea, kapag ang isang suspek ay pumanaw na bago pa man mahatulan, ang kaso ay isasarado at ay dedeklarang walang karapatang mag-usig. Tapos na ang kaso ni Jeong, ngunit sa pinakabrutal at pinakamalungkot na paraan. Ito ang buong kwento at kabalintunaan ngang madugong kaso sa harap ngang New World Hotel. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagpapakita ang kayabangan sa isang nightclub, na nawi sa walang katapusang siklo ngang pahihiganti. Pumatay silang isang inosenteng tao dahil sa kalituhan. Nagtago sila sa ibang bansa tulad ng Madaga, at umasa sa butas ng batas para makatakas sa hustisya. Sa huli, ang batas pa rin. At ang sarili nilang pagkakamali, ang nahukay ng sarili nilang libingan. Si Seo ay kasalukuyang binibilang ang mga araw sa loop ngang rehas na bakal sa loop ngang 18 taon, habang si Jeong ay umuwi sa isang kabaong. Ang batas ng tao ay maaring mamanipula, ngunit ang batas ng karma ay walang pinapalampas. Natapos ang labanan ng nga sindikato, ngunit ang masugat na iniwan nito sa mga pamilya ng mainosenteng biktima ay mananatili habang buhay. At ngayon, pagkatapos marinig ang buong kwentong ito, tatanungin ko kayo. Sa tingin niyo ba, tama lang ang naging katapusan ni Seo at Jeong? At sumasang-ayon ba kayo na dapat may palugit o expiration date ang pag-usig sa isang kasong murder? O dapat itong habulin ng batas habang buhay? I-comment ang inyong mga opinions. At kung nagustuhan niyo ang kwentong ito,
Huwa kalimutang mag-subscribe at i-like ang video para sa marami pang mga totoong kwento ng krimen na magpapataas ng inyong balahibo. Hanggang sa muli.